nandito ako ngayon sa emergency room. So, na-admit na naman yung asawa ko. Bumalik na naman siya dito kasi nga yung gamot niya is paubos na. Tsaka parang pabalik-balik lang yung niya, yung sakit ng ulo niya. Kaya dito na naman kami. So, minove ko na naman yung off ko. Instead ng Friday, minove ko na lang bukas para di ako papasok bukas. Sobrang antok ko talaga, guys. So, yung asawa ko, andyan siya. Enough namin yung light kasi sobrang sensitive yung mata niya sa light, guys. So, ayan, dito lang ako, guys, matulog sa upuan. Ayan siya. Sobrang liit pagkasyahin natin. Hello, guys. Good morning. So, pauwi ako ngayon sa bahay. Kailangan ko ilakad yung aso namin, guys. Then, dun ako nagstay kagabi sa hospital. So, malapit lang yung hospital dito, mga 10 minutes. So, pumunta yung doctor this morning. Then, minonitor yung asawa ko kung ano yung next step nila na gagawin, ganyan. So, parang ngayon, meron na silang gagawin. So, ngayong umaga, pumunta yung asawa ko sa ophthalmologist para i-check yung mata niya, para ma-check yung pressure doon. Kasi doon daw nila malalaman kung ano daw yung pressure doon sa likod ng mata niya. Kasi doon sila daw magbe-base. So, yeah, so doon nila malalaman mamaya after ng optical check-up niya, guys. So, sinabihan ako ng asawa ko na uuwi muna ako kasi nga meron kaming puppy, diba? 6 months old pa lang siya. So, kailangan namin siya ilakad. Then, meron din akong appointment na gagawin today. So, tatawag ako if ever pwede ko makausap yung assistant. Oh my gosh, meron. Kung pwede ko makausap yung assistant director sa daycare. Kasi, guys, meron akong 1 day off bali mag-work ako ng 4 times a week ngayon. So, sayang naman, guys, wala akong work. Gusto ko lang mag-off ng 2 days. So, okay naman sa asawa ko na mag-work ako ng 5 times in a week. So, at least, diba, mayroong extrang kita pa, guys. So, ayan, try ko mamaya if ever makapag-usap ako. Then, kasi marami daw silang vacant ngayon. Magbe-visitor sa daycare center, guys. Yung, ano yan, guys, dyan din kung saan yung alaga ko dati nag-attend ng day program, guys. So, close kami ng director doon, kaya ayan, sabi niya, bigay niya daw yung number ko. Tatawagan ko siya ngayon. Gusto ko, guys, doon, gusto ko nga mag-volunteer doon sa day program nila. Sa merong mga dementia. So, yung off ko supposedly starting on Friday, Saturday, Sunday. Since hinatid ko yung asawa ko sa emergency room last night. Tsaka hindi ako masyado, guys, nakatulog dun sa emergency room. Buti na lang talaga, buti na lang talaga merong, ano ba tawag dito? Inflatable bed ako, guys, tsaka may unan. Oh my gosh, like, sabi ko, saan ako kaya tutulog? Kasi sa emergency room, guys, wala silang recliner katulad ng sa regular na room sa hospital. Buti na lang talaga meron akong inflatable bed. Tsaka meron, 2 unan yung dinala ko. Yung isa para sa asawa ko. Tapos, yung supposedly, 2 talaga yun para sa asawa ko. Eh, hindi niya nagamit yung isa. Eh, ako na yung gumamit ng isa, guys. Then, sabi ko, ang lamig, walang kumot dun. Chinek ko yung luggage ko. Buti na lang hindi ko, guys, tinanggal yung bathrobe dun. Eh di nakasurvive din ako, guys, sa buong gabi sa emergency room. Grabe. Alam nyo, guys,
parang hindi pa ako as in totally naka-recover sa sa tulog ko, kasi nga yung asawa ko, 'di ba, hanggang ngayon sumasakit pa rin yung ulo niya. Pag time niya ng pain reliever, inom niya ng pain reliever niya, tapos minsan pag narinig ko siya na sumasakit na naman yung ulo niya, guys, hindi ako makatulog. Kaya alam niyo, minsan nagjo-duty ako 10 to 12 hours pag nasa treatment floor, pero pag regular lang mga 8 hours. As in, inaantok talaga ako. Okay lang pag nasa treatment floor ako, guys, kasi as in continuous yung galaw namin, kasi 'di ba may pasyente. Pero pag nasa online class ako, guys, grabe, as in sobrang antok talaga ako. Antok na antok talaga ako, guys. So hopefully maging okay na yung asawa ko. So ibang neurologist yung na-meet niya this morning, which is good. It's another opinion again ng mga doktor, guys. So ayan, guys, pinipray ko talaga sa Panginoon na sana bigyan niya ng ng wisdom yung doktor na makapaggamot sa asawa ko, para hindi na siya, guys, nagrereklamo, hindi na siya mag-suffer sa sa sakit ng ulo niya. So anyway, guys, malapit na ako sa bahay. Update ko ulit kayo mamaya kung ano yung mga ganap. So ayan, guys, hindi pa ako nakapag-almusal. Need ko mag-almusal pagdating ko dun. Iniwan ko yung pagkain dun sa room ng asawa ko. We don't want no problems. I'm not even at a walk. Hi, guys, andito na ako ngayon sa hospital. Nagantay ako kanina dun sa asawa ko sa entrance sa emergency, pero hindi niya pinick up yung call ko, kaya pumunta ako dito. Ewan ko kung walang nag-tow dun ng sasakyan ko, guys. Pero i-discharge nila yung asawa ko tonight. Then bukas balik ako ng work. And ayan, sabi niya okay na daw yung katawan niya, walang pain na daw, pero sobrang pagod siya. So yeah, you're getting better, baby. Hi, say hi to the guys. Yeah, he's resting right now, and then he has a lot of leftover lunch. Tapos nag-order din siya, guys, para sa dinner. And yeah, hopefully magiging tuloy-tuloy na yung niya, nararamdaman na yung pain wala na. Pero I know, guys, na babalik din siya, pero I hope na hindi na siya as in talagang sobrang sakit tulad nung dinaranas niya nung ilang linggo. So pag napansin nyo, guys, baby, you're getting thin now, but I like just like this, baby. Ayan, pinipikit niya yung mata niya kasi nga sobrang pagod siya. Sabi niya wala na daw siyang naramdaman na sakit, pero yung katawan niya daw is sobrang pagod, tsaka medyo matamlay kasi nga 'di ba, parang makatulog din siya, kaya lang yung pag naramdaman niya yung sakit, hindi na naman siya makatulog. So ayan, guys, uuwi na kami mamaya. So nilipat dun siya kanina, nagstay ako din dun sa emergency room the whole night. Then umuwi ako kanina kasi kailangan ko asikasuhin yung mga aso dun, tsaka maglinis din ng bahay. Tapos nilipat nila siya dito sa room na to. Ibang din to, department. So anyway, guys, pumunta ako dun sa baba sa emergency room kasi nakalimutan nila ilagay yung pillow sa luggage. So 2 pillow yung nilagay ko. Then eto, guys, nakalimutan nila yung eto kasi nabili ko siya sa Walmart. Hindi ko siya mahanap sa Target. Tapos alam niyo ba, guys, nung binili ko to, last piece na lang siya. Then sobrang mahal nito. Mga almost $100 siya nung binili ko sa Walmart. Kasi nga kailangan talaga namin bumili ito kasi nagrereklamo yung asawa ko sa shoulder niya, tapos dito sa lieg niya, tsaka sa backhead niya ba. Kaya nung tinanong ko yung asawa ko, sabi ko, nilagay ba nila yung pillow na para talaga sa neck tsaka shoulder mo? Sabi niya,
Ewan ko lang, parang hindi. Kaya, buti na lang guys, andito pa kami sa CDU unit. Kaya, ayan, nagkaroon pa ako ng chance pumunta dun. Nagtanong ako sa front desk sa nurse. Tapos, busy yung nurse kasi maraming pasyente na pumapasok ngayon dito sa hospital. Then, sobrang ano talaga, sobrang bait ng yung mga nagbibigay ng kumot ba sa waiting area dun sa front desk, sa emergency room. Sabi niya, come on, sabi niya, ano ka sa akin, sama din. Pagdating ko dun guys sa loob, dun na nakalagay yung ano, yung una na to. Dun sa nursing station, sa nurse station. So, mabuti na lang talaga guys, naalala ko. Kasi, ang hirap, kailangan mo din to i-order online. Eh, minsan kasi mag-antay ka pa ng ilang araw. Eh, pumunta ako ng Walmart noon. Kaya, sinadya ko talaga binili to. Ang mahal guys, kaya lang, kailangan ng asawa ko. Kasi, hindi talaga ako bibili guys ng una na ganito yung ano niya, yung price niya. Kaya, buti na lang talaga naalala pa namin. So, anyway, ayan, nag-aantay pa rin kami guys para sa discharge ng asawa ko. Ayan. Nandiyan siya sa sabi niya wala na daw yung pain niya. Then, pero pagod na pagod siya kasi nga, di ba, mga 2 weeks na parang nagdidilang siya ng sakit ng ulo niya guys. So, hopefully, maging continue na guys na yung pakiramdam niya. So, patuloy pa rin yung ano niya, yung blood thinner. So, parang may ireseta ata na additional na medicine yung doctor. So, ayan guys, siya na lang yung iniintay namin. Tapos, na-discharge na siya. Then, uwi na kami guys sa bahay. Hello guys, palabas na kami ng hospital. So, nakuha na namin yung discharge paper. Nag-aantay na lang kami ng worker. Kauuwi ko lang galing sa work ko. Napaaga yung out ko ngayon kasi yung ibang mga pasyente hindi sila bumalik sa facility, hindi sila naggawa ng ano ba yan? Hindi sila pala nagpa-appointment guys. So tsaka yung preceptor ko din guys, nagka-heart attack siya, which is very sad. Kasi sinabi kanina ng kasamahan ko. So baka matagalan pa daw bago siya bumalik. Pero yung nag-ano sa kanya guys, nagpalit yung ano din, yung worker din. Ang ano niya ang maganda din siya magturo. So, umalis siya early, mga 11:30. So, inaantay ko na lang na mag-12 para makapag-clock out ako. So, ayan guys, sobrang pagod talaga ako kasi kagabi hindi ako makatulog. So, nakatulog na ako mga 12. And then, 3 hours lang yung tulog ko. Gumising ako mga 3 o'clock. Nagmamadali pa ako, guys. Diyos ko. Ayan. So, anyway, pagdating ko dito, nagnanap na yung asawa ko, guys. Tsaka, ano guys, mas okay na yung pakiramdam niya ngayon. Hindi ko siya naririnig na nag-iingay, ganyan, na sumasakit yung ulo niya. Which is very good. Kaya nga sabi ko sa kanya, see, meron talagang way si God, may ano talaga siya ginamit na doktor kasi yung bago niyang doktor, parang yun ba nag-change ng ano niya, ng medicine, tapos ano, sobrang effective niya guys. So hopefully lang talaga na maging okay na tuloy-tuloy na guys. So ayan, after nito kumain ako. Hindi ako kumain ng lunch ko kasi kanina yung break ko mga 8 o'clock ng umaga. So breakfast ko lang yun, pero yung dala ko na lunch, dito ko na kinain sa bahay. So, magpahinga lang ako konti, then after nyan, matulog na din ako. Tabi ako sa asawa ko, sabi ko sa kanya, kain na ako, tsaka mag-nap din ako guys. So, good morning guys. It's now 10 o'clock in the morning. Nagising ako kanina mga 8 kasi nga, inising ako ng asawa ko. Kakain na daw siya ng breakfast niya. So, today is July the 4th. And wala kaming pasok guys since we're under the training, or we're on the training. So based sa company namin, pag nasa training ka pa, hindi ka allow mag-work during holiday except kung nasa ano na kami, after
malampasan na namin yung training, guys. So, anyway. So, dito lang kami ngayon. And, ayan, pag napansin nyo, guys, kakatapos ko lang maligo. So, we're out of milk. Tapos, meron pa kaming mga dapat bilhin sa store. So, ayan, nanood lang muna ako. Malaking avocado dito. Palitan ko po siya, guys. Hello, guys. It's now 6:15 in the afternoon. So, mag-prepare na ako para sa dinner namin. Para sa dinner namin, guys. So, anyway, happy 4th of July, guys. So, we celebrate July the 4th here in US. Parang freedom ba? Freedom ng mga tao. I'm not really sure, but sineselebrate talaga nila. So, anyway, nag-ano ako kanina, guys. Ano ba tawag dito? Nag-marinate ako ng manok. Yun yung i-grill natin sa labas din, asparagus. Cancers, use of certain medications, and some infections. Women of reproductive age are more at risk due to pregnancy and use of birth control pills. So, eto guys yung lulutuin. Infants with difficult birth or whose mothers had certain infections are also more vulnerable. CDST is often misdiagnosed due to its rarity, wide spectrum. So, yung eto, na marinate ko na to guys kanina. Nilagyan ko siya ng olive oil, garlic, lemon juice, pepper, tsaka red chili pepper. Punta na tayo guys sa labas. Set up natin yung griller. So, nilinisan ko siya nung... Just wait lang guys. Close ko lang yung garage namin. Kasi ano siya, madumi. So, maganda na dito kasi malinis. Yung ating chicken doon. Ang ingay nila dito guys, kapitbahay namin. Nagpa-party palagi yan, nagpa-party dyan guys. Muna natin siya. Ang init ngayon dito guys. Ayan, habang pinapainit natin, mag-ano muna ako na. Mag-water muna ako guys. Ng ating mga halaman dito. Para naman maano sila. Hey Ringo boy! Hey, Ringo boy. Ayan, maglaro na naman yan. What is that, Ringo? Ha? Yan, gusto niya talaga maglaro ng tubig. Yeah, look at that Ringo. Good boy. Tubig. Gusto niya paglaruan yung tubig. Walang siya.
Hey, stop. Stop. Enough. Hey. Ayan, habulin na naman yan. Muna natin guys yung chicken, then after niyan yung mais, then last na yung asparagus. Hi Ringo! Hi baby! Hello, what's that? It's a firework. Ayan guys, luto na yung ating chicken and asparagus. Dalhin ko na siya guys sa loob. Yung ano na lang mais. Yay! We're gonna have our dinner soon. And finally, 6:47 na guys ng gabi. Interpretation of the MRV is also susceptible to anatomical variance, but what really hemoglobin. In the early hours, hemoglobin becomes oxidized by MRV against T1. If a sinus is missing on MRV, is it hypoplastic? Tabi ng kanilang cherry. Here's another example. Two axial T1 cuts from the same patient. What's the abnormality? Right transverse and right sigmoid sinuses are hyperintense. Again, methemoglobin is creating this bright signal. So this thrombus is approximately 3 to 14 days old. As I mentioned before, evolution of a thrombus on T1 and T2 is a dynamic process. As the signal transitions from dark... How do I know these are venous infarctions? Ayan na guys. Yan na yung dinner ni Habi. Ito yung dinner namin. Guys, nag-set up na lang ako kasi sabi ng asawa ko dito na lang daw kami kakain. Yan yung aming celebration for July 4th today. Ayan guys, tapos na kami kumain. Kumain din kanina ng salad yung asawa ko kaya hindi niya naubos ngayon yung pagkain niya. Pero kakainin niya daw mamaya guys.